Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit. Epiko ng mga Bagobo. Sa kaharian ng Kuwaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit si Bai at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapupunta siya sa kaharian ni Batooy, isang bayani, sapagkat may dalagang dumating sa kaharian, ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuwaang. Kinakabahan si Bai sa maaaring mangyayaring masama kay Tuwaang. Pero hindi nakinig si Tuwaang sa sinabi ni Bai. Araw na ng kasal, agad-agad na naghanda si Tuwaang at sinuot ang kanyang mga armas. Kinuha niya ang kanyang sibat at kaslasag, kasama ang kanyang nagsasalitang ibon na si Gunggutan, na natagpuan niya sa isla ng Kawang-Kawangan, at tinawag ang kidlat upang kanyang sakyan at dalhin siya sa lugar ng pinanggayungan. Nang makarating na siya, nagsidatingan na rin ang mga bisita. Pagdating ng lalaking ikakasal, ang binata ng sakadna kasama ang 100 lalaki, pinaalis dito ang mga hindi nararapat na bisita. Nagsimula na ang seremonya ng pag-aalay ng regalo ng mga bisita. Nagparinig ang binata ng sakadna na wala pa silang gintong plauta at gintong gitara. Kaya, sa pamamagitan ng isang hininga, nagkaroon sila nito. Lumabas na ang dalaga ng Munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagtapos niya magbigay ng nganga sa lahat, ay tumabi siya kay Tuwaang. Nagalit ang binata ng sakadna. Hinamon ng binata si Tuwaang sa labas ng bahay ng gumutan. Samantala, nakapatay na ang mga kasama ng binata. Hanggang sa 6 na lang ang natira. Nakipaglaban ang dalawa sa 6 na kalaban, hanggang sa sila na lamang ang natira. Lumipas ang matagal na panahon, ang matagal na pakikipaglabanan, hanggang ang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakadna. Dahil sa tindi ng kanilang paglalabanan ay lumindol ang lupa, kaya binuhat ng binata ng sakadna si Tuwaang at lumubog at nakarating sa ilalim ng lupa. Nakarating si Tuwaang sa Hades at nakita niya si Tuhawa, ang tagapagbantay ng mundong ilalim, kung saan nakita niya ito at nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata. At pagkalabas niya roon, kinuha ang gintong plauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas ginusto ng binata na mamatay kaysa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang plauta at ang binata ay unti-unting namatay. Inuwi ni Tuwaang ang dalaga sa Kuwaman, kung saan siya ay naghari habang buhay.